Chapter 6, Episode 5. This is my story. Sa kasalukuyan may nangyayari na naman na di namin inaasahan sa aming pamilya. Ang bunso naming kapatid ay namatay dahil may sakit na naman, baby pa lang siya. Katulad ng isang kapatid ko, nakamamatay lang. Magkasunod silang ipinanganak at magkasunod din silang namatay. Nakakalungkot ang mga nangyayari. Sunod-sunod namatay ang dalawa kong kapatid. Binawian kaagad sila ng buhay. Buwan lang namin silang nakasama dito sa mundo. Kaya si mama ko hindi niya nakayanan. Nakaburol pa ang kapatid ko, di pa nailibing. Si mama ko parang nawala ng kontrol sa sarili niya, parang nawala ng lakas, at parang lumulutang yung isip niya. Hindi ibig sabihin na nawala siya sa sariling isip. Malungkot lang talaga siya. Basta lumabas na lang siya sa bahay at naglalakad paalis. Maraming mga tao sa bahay, makikiramay sa amin. Napansin namin, si mama lumabas na pakanta-kanta siya. Sinundan ko siya at kinausap. Sabi ko, saan ka pupunta, ma? Yung anak mo nakaburol pa, huwag mong iwan. Tanong ko ulit sa kanya, saan ka ba pupunta? Sabi niya, ay anong gagawin ko? Wala lang, dito lang ako. Oo, hindi biro ang mamatayan ng anak na magkasunod-sunod. Masakit din para sa aming lahat. Kahit ang dami na naming magkapatid, nagmamahalan kami at mahal ko sila lahat. Kaya nga ako nagsusumikap para makatulong kina mama at papa. Tapos ganun lang, gusto na rin lang daw mamatay mama ko dahil sa dalawa kong kapatid. Kaya sabi ko sa kanya na, Ma, ano ka ba? Isipin mo naman kami, anak mo rin kami. At kailangan ka namin, ma. Ang dami pa namin, ma. May 6 ka pang anak, iiwan mo? 2 nga nawala sa aming magkapatid. Pero paano kami pag mawala ka? Parang natauhan si mama ko at bumalik kami sa bahay. Nang sinabi ko na, tara na, uwi na tayo. At nag-aantay ang bunso natin. Bantayan mo siya. Unti-unti na ring natatanggap ng mama ko ang pagkamatay ng aming kapatid at bumalik na ulit kami sa nakasanayan naming buhay. Itutuloy ang Ate Melby. Maraming salamat.